Nung nauwi ako dito sa aking childhood, dito sa aking kinalakihan, Subic, ah, meron akong nakausap lang na isang nakaututang dila ko dati. Na nagbabatian kami pag nagkikita kami. I call him Young Gun. Young Gun, what's up? Sabi niya, boss, tagal kitang di nakita. Tagal mong nawala, sabi niya sa akin. Sabi niya, nakita ko yung kotse mo rito. Dito ka pala, dito ka nagpasko, dito ka nag-New Year. Pero dito naman talaga. Kamusta ka? Sabi. Kwento-kwento siya. Well, I'm doing well. Sabi niya, ganyan. Masaya siya, positive siya. Ginagawa ko to. Nagpa-enlist pa yata siya dun sa, alam niya yung Philippine Navy Reservist something. Sabi ko, oh, wow. Maaga ka nagkapamilya, mas bata sa akin yun, pero naunang anak sa akin. Malalaki na yung anak niya, pero he's younger than me. Busy siya, nag-work. Tapos may ginagawa ata siya sa social media na kumikita na siya. Tapos, ayun pa kung ano-ano activities na magaganda yung ginagawa. Sabi ko, very good, Young Gun. Young Gun. Tapos sabi niya, pero nalungkot ako, boss ka. Bakit? Kasi, matanda na ako, sabi niya. Matanda? Sira ulo ka, matanda pa ako sa'yo. Grabe ka naman. Baby pa yung anak ko. Sabi niya, hindi, kasi may nakausap daw siya. Sabi sa kanya na, if you do not do this by this age, if you haven't figured out life when you're pagdating mo ng 20, if wala kang anak pagdating mo ng 30, you're fucked up. Kung wala kang business at the age of 18, ganun, wala na, wala kang pag-asa sa buhay, etc. You're too late. Sabi na sa kanya, yun nagsasabi sa kanya na yun is someone wealthy. Sabi ko, sino ba yung putang inang yan? De, joke lang. Yabang naman nun. Hindi, anak nung ganito. Anak nung nag-abroad. Nag-abroad siya, taga rito, nag-abroad. Tapos, sa Amerika yata. Tapos yung hobbies nila, overlanding, yung mga namimili ng mga Rubicon, ng mga 4x4, ng mga sinesetup, etc. Basta ganun ang vision ng bata na binata na umuwi dito. Yabang laking tate, man. Yabang, man. Ayos, kako. Sabi ko, putang inang yun, lahat ng positive energy mo, lahat ng magagandang ginagawa mo, sisinghutin lang ng putang inang yun because of that fucking statement. Sabi ko, that's not true. Ito, ayokong magaling-galingan, pero ito sana yung pakinggan mo. Choice mo naman kung susundin mo to. If dumating ka sa isang certain age na feeling mo, sinayang mo lang yung buong buhay mo, feeling mo lang, tapos pagod ka na sa buhay, pero ngayon mo palang nalalaman yung dapat mong gawin sa buhay mo, and you're already at this age. Ano mang age yang putang inang yan? 20, 30, 40, 50, 60. Hanggat buhay ka, doon mo natutunan. Ano naman? Natuto ka eh. Paano kung binless ka pa ng another ganun kadaming taon? Na alam mo na yung alam mo ngayon. Swerte mo. Normally, may sinasabi sila 0 to 18 years old, it doesn't count kasi bata ka pa puberty, etc. 18 to 30, normally, you make mistakes. Especially lalaki. Even babae. Kasi same na rin yung ginagawa ng lalaki at babae ngayon. Nakikipag-sex na by that age, nag-umiibig na ng matindi at that age, nag-struggle na sa career at that age, yung iba nagtatry na ng kung ano-ano at that age, and then by 30, you should have figured it out. Normally speaking, 30 to 40, and that's the time you build. That's the time you establish yourself in a certain career, a certain business, a certain craft, a certain whatever. Kung hindi mo nagawa yun, kunwari, tapos dumating ka ng 40, pero nung 40 ka, alam ko na lahat ng dapat kung gawin ka, so matanda na ako. Ba't mo sasabihin matanda ka pa? Paano kung biniyayaan ka pa ng another 40 years to do shit na alam mo na? May another 40. Paano kung mas higit pa dun? Na alam mo na yung dapat mo.
O papaano kung tangina ngayon ko lang nalaman yung buhay, 50 years old na ako. Papaano kung binigyan pa ng Diyos ng another 50 years to do something? Paano kung binigyan ka pa ng Diyos ng another year na may 1 taon ka para gawin yung mga bagay na alam mo na it counts. It counts, man. A single second or millisecond dito sa mundong ito ay hindi kayang bilhin ng kahit na anumang salapi o pag-aari or what. 'Di ba? So, ibig ko lang sabihin, bakit may stressin yung putang inang anak ng taga-Amerika na yun na mayaman siya, pinanganak siyang mayaman and he seems to figure out life early. Di good for you, good for him. Pero may kanya-kanya tayong yapak sa mundo and the important thing is you learn. Madadapa ka rito. Hindi ka magiging unblemished dito sa mundong ito. As much as you try na ipakita na you are unblemished dahil narcissist ka, puta, image yung gusto mo ipakita sa mga tao, puta. Pero kahit na inaanay yung loob ng bahay mo, gusto mo ipapapintura mo ng pagkaganda-ganda sa harap para mukhang yayamanin. Mali yun, di ba? Ayusin mo yung internal mo, ayusin mo yung structure mo, ng pagkatao mo, ng buhay mo. Hayaan mo ang ipakita mo yung anay. Wisdom, men. Wisdom. So, kung maririnig ito ng kaututang dilaw, young gun, man. Do not compare yourself sa buhay ng iba, putang ina. Huwag mo hayaang yung mga positive na ginagawa mo, ipapawalang bahala o ipapawalang kwenta ng ibang tao. Fuck them. Fuck them. Happy New Year.